Nag-resign ka nun para ma-visit mo ko Gano'n eh. talaga. Gano'n talaga. Nung Okay nga, part na sa ano mga tao pong nag-aano, ba't mm. si Mark wala na sa GMA? Nag-resign po siya Nag-resign para po siya kasi nalungkot. Gusto pong bumiyahe. Gusto pong sundan si Hazel around the world. Totoo naman po kasi yun na talagang pagka Pag in love miss mo yung ka. tao, pag in love ka, Halika na nga, dito na tayo. teka papasok. Gaano kayo katagal hindi nagkita ng mahal mo sa buhay? So alam niyo na kung ano pag-uusapan natin ngayon. Kasi marami pong nagre-request nitong topic na to. Yung bang topic about long distance relationship. Pero bago natin simulan yan, balikan muna natin to. Kasi po, ito yung isa sa pinaka-memorable na nangyari sa amin noon. When we were in a long distance relationship dahil po nagtrabaho si Hazel sa UK tour ng Miss Saigon. Ito yung Yeah, part UK and nung international tour. yes, international tour ng Miss Saigon. Okay, ito panoorin natin ulit. It's quite fun to watch this eh. Merong whole vlog si Mark dyan. About I-link namin yung video dito sa taas. Pero ito yung part lang ng video na yon na ang sarap lang balikan. Di ba obvious yung camera mo? Hindi naman. Balang ko na. Wala yan. Hi. 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 Ano sa'yo? It was supposed to be a surprise. Don't cry, don't cry. You lie! They all do. And Aji helped me. Hi! So isipin nyo lang po, no, paano pa kaya yung ibang mga kababayan natin na yung isang, kunyari, either yung tatay, yung nanay chose to work abroad. Marami tayong ganyan. Na OFW. permanently talagang swerte na yung once a year nagkikita, once a year na nakakasama yung mga anak. So medyo ang hirap nun, di ba? Tayo, Yung iba nga, Daddy, dekada. mhm, Dekada nang namamasukan sa ibang bayan. At hindi na talaga nila nakikitang lumaki yung mga anak nila, yung pamilya niya. Pero kasi wala silang magawa dahil yun lang yung pagkakabuhayan nila, right? I remember ako nun, kaya po ako nag-propose agad eh. Kasi nung, di ba pinag-usapan natin kung itutuloy mo o hindi, and we both decided na sayang yung pagkakataon, this might not come again. So nung desidido na tayo, sige, go. We'll support each other. You have my blessing, and desidido ako na pumunta. Ako naman sa loob-loob ko, ano ba ito ang gagawin ko dito? Alam ko na. Magpo-propose ako para may baon siya doon. Di ba? Kasi baka makakita ng pogi. Hindi, Wala nang joke lang. popogi pa sa'yo. Yeah. Ang ano ko lang po nun is, kaya one of the reasons why, although iniisip ko na before na mag-propose, Inagahan mo yung na. moment lang na yun na, okay, ito na yung tamang pagkakataon. That I need to do this now. This is the perfect time. Kasi, syempre, mawawalay kami sa isa't isa for 1 year. Gusto ko meron siyang pangahawakan na may nag-iintay sa akin sa Pilipinas. Kailangan kong bumalik. Hindi, lo. Mga ganun. Oo naman. But 1 year, di ba? Imagine, that was only 1 year. At, pinagpala naman tayo ng Diyos na kahit papano, we were able to see each other. I was able to visit twice. Twice, no? yeah. Twice. Plymouth and Norwich, di ba? Tama ba? Switzerland. Plymouth and Switzerland pala, oo. Tapos nakabiyahe tayo around. Plymouth to Norwich and then Switzerland. Oo.
nakabiyahe tayo around the UK nung time na yon. So, swerte pa tayo. Actually, hindi swerte pa, talagang swerte tayo. Mhm. Kasi iisipin mo na lang talaga yung matagal na ngang nag-e-LDR, may it be boyfriend, girlfriend, o mag-asawa, o Mm. magpapamilya nga, magnanay at tatay. Napakahirap po ng sitwasyon na yan. Imagine, you have the love for each other, but you're not growing together. Mhm. That's important eh. Physically, you see each other, nahahawakan niyo yung isa't isa, pagsisilbihan niyo yung isa't isa. Napakamahalaga nun Mhm. sa pag-grow nyo. Before you, nakwento ko naman to sa'yo, I had an LDR na. Mhm. I was in college, and then, ng ibang bansa siya, Mhm. nag-migrate with his family. And ang tagal din namin na LDR, but eventually, we grew apart. Mhm. And we were so young, we were in college. And imagine nga, ako nararamdaman ko na kasi noon na parang hindi ka na parte ng mundo ko. Hmm. Oh, Okay. kasi on a daily basis, ano lang ba ang meron? My gosh. Hindi pa Teka, wala pang cellphone Messenger. nun, no? Hindi, wala pa. Oo. Wala pa. Parang, ano nga ba yung exchange ng message sa computer nun? Mhm. Magbanggit ka nga, nakalimutan ko na eh. Basta through through computer lang. Mhm. Like desktop lang talaga. Mhm. Yahoo something. Mhm. And, oo, yun ang naaalala ko na naging dahilan ng hiwalayan namin na we grew apart. At yun nga, sabi ko parang kailangan na mag-soul search muna, kilalanin ko yung sarili ko kasi I was so young. Now, it's different, 'di ba? Not that I'm saying na mag-e-LDR tayo, pero kapag ang relasyon mo ay hindi puwedeng, ay nag-grow apart Yeah. tayo, maghiwalay tayo, hindi puwedeng gano'n. You have to stick it together. Lalo kung may anak na. Ay naku, Hmm. kaya ang sakit-sakit sa puso, 'di ba? 'Yan ang isa sa mga sinabi sa'kin ng nanay ko, 'pag ikaw nagkapamilya, ah, kung kaya mo at hangga't maaari, 'wag na 'wag kang hihiwalay sa pamilya mo kung mangingibang bansa ka, lalo Mhm. na sa iyong mga anak. Mhm. Yun ang bilin ng mommy ko sa akin. But again, hindi lahat may kakayanang isama yung buong pamilya nila sa ibang Yeah. bansa, right? Ang hirap kasi nun eh. Like, iba-iba ang personalities ng tao, iba-iba ang needs ng mga tao. Like Mhm. ako, naalala ko nun looking back dun sa isang taon na yon na nasa Miss Saigon ka. Mhm. Ang pinaka nahirapan ako is yung physical touch. Hmm. Kasi mayakap po ako eh. By nature, mayakap ako, mahipo ako. Gusto ko, nayayakap kita. Gusto ko, naamoy kita. Malaking bagay sa akin yun. Saan na papunta yun? Hindi naman yung ganong amoy. Hindi naman yung Oo. grabing amoy naman yung Oo. iniisip mo. Pero mabangong puso talaga. Oo, Hindi, lako lang. Hindi, kasi yun eh. Yung naging isa sa mga challenges ko eh. I mean, the communication part, thankfully, yung technology nun allowed us to do video calls na, allowed us to regularly call each other. Kahit, ano ba yun, 7 hours difference ba? Naalala mo ba? Mhm. So, ibig sabihin, yung time na, kunyari, dinner time dito, patulog ka na nun or patapos na yung araw mo, parang ganun, di ba? So, it was difficult for us to do that. But, ang sa akin talaga, yung physical touch na namimiss ko yung yakap lang kita, namimiss ko yung nahawakan ko yung kamay mo and things like that. I'm very physical eh. So, ikaw, ano yung naging challenges? I know you were very busy. I know, I remember talagang you were so focused on, yung craft mo dun. Trabaho, oo. How was it? For me, dahil nga we were hopping from one city to another, everything was new. Ang ganda-ganda ng mga nakikita kong lugar, mga pangarap lang siya itong mga nararanasan ko at the time. But hindi ko siya ma-enjoy fully kasi iniisip ko, sana kasama kita. Sana kasama ko ang pamilya ko. Sana I could share these moments with them. Yun ang naaalala ko na kaharap ko yung magandang tanawin and magandang lugar. But then again, yung saya ko hindi siya buo.
iniisip ko talaga sana iba talaga yung joy. I'm sure yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, ganyan-ganyan din ang nararamdaman niyo. At ito sinabi niyo 'to sa sarili niyo, "Balang araw dadalhin ko kayo dito. Hmm. Balang araw, magkakasama tayong ma-e-enjoy ang ganitong klaseng moment." So that was for me. Lalo yung gano'ng kagagandang mga view, Oo, 'no? talaga. Oo, you were thankful siyempre, but at the same time, you were longing and wishing na sana na kasama mo sila ng panahong yun. Kaya nga ngayon po, ang goal namin is yung sa aspeto ng travel is madala po yung mga bata ulit sa Naku, Switzerland. matinding pag-iipon pa. Ang Oo. mahal dun eh. Kaya po kung Napakamahal ang baka naman Switzerland. po, sponsors, hello. Mahal May talaga. pangarap po kami. Grabe, naalala mo yung saan ba tayo umakyat? Matterhorn. No, Alin? Matterhorn ba yun? Basta may isa tayong, kasi po kami nun, Hmm. yung mga Pinoy doon. Tuwing Monday, was it Monday? Monday was our day off. And since once in a lifetime yun, I mean, you're in Switzerland, free accommodation ka dahil you're part of the touring company. Sabi namin, sige tara tuwing Monday, tayo, mag-explore tayo ng Switzerland. Ang bilis-bilis ho ng train doon. We were in one of their tour sites. And then, umorder po kami ng bottled water. Umorder kami ng bottled water. So, iba-ibang lahi kami. May Pinoy, may British, may German, ganyan. Aba, ang mahal ng presyo ng bottled water na kaliit-liit. Abay, umalma yung Breton. Ay, hindi pala bottled water. We ordered tap water Tap water. pala. Sorry. Oo. We Galing ordered, po sa gripo. we Oo. ordered tap water. Eh di sinerve, I think nasa baso lang, They were charging us for the tap water. So, umalma yung Breton. Sabi niya, wait, this is tap water. How come you're charging us this much? Sabi ko, in Tagalog, mahal ko, tignan mo. Pati pala Breton nagkukuripot. Sabi ko. Hindi kasi naman po, yung tubig po kasi doon naiinom yung galing sa gripo. Potable po siya. Hindi katulad dito sa atin na hindi mo pwedeng inumin yung galing sa gripo. Doon pwede. Pero nagulat kami kasi sa London pwede ka nang gumawa sa gripo, di ba? Pwede kang humingi ng tubig sa baso, for free. drinking water for free. Isa na ang tap water. Doon, ano nga ba? 150 pesos? 150 pesos yata isang baso. Galing sa gripo hindi pa po yung mineral water. So sabi ko, grabe. Mahal. Lahat mahal. Mahal talaga. Ibang klase doon. Pero still, alam mo meron pong mga lugar talaga sa mundo na hindi pwedeng hindi nyo makita. Switzerland is one of them. Meron part na... We were there, it was snowy. Oo. Iba rin daw ang beauty noon kapag springtime. Yeah. Huwag lang daw pupunta doon pagka yung patunaw yung yelo. Kasi hindi mahihirapan na kayong umikot dahil pag yung tinatawag nila na yung melting snow, ang hirap na daw lumabas. But still, yeah. You were saying 360 views Ang ganda talaga doon. You were saying something. Sponsors. May pangarap po kami sa mga anak namin. Kaya, lahat din sila may pangarap. Pag-iipunan po natin yan, balang araw magkikita-kita tayo yes. dyan. One of our goals as parents, syempre, lahat naman tayo gustong maikot sa mundo yung mga anak natin, mapakita yung kagandahan ng mundo na tinitirahan natin sa mga bata. But, ang hirap gawin dahil magastos. Right. But anyway, going back to what we were talking about, I would like to assume that we did well naman during the time na magkahiwalay kami ng isang taon. Yeah, to be fair, it's just short. Mm-mm. Iba ring usapan kapag mas matagal na. Ano kaya yung ways na pwede nyong gawin kapag ganyang mas matagal na? Kasi for us, what we did was constant communication. Yeah. Daily tayong nag-uusap. I'm sure ginagawa nyo rin po yun. Habang nagugas kayo ng pinggan, kausap nyo yung asawa nyo, anak nyo, o boyfriend nyo, right? And nire-report mo lahat ng nangyayari. Yeah, meron po kaming ginawang list na sana po makatulong po sa mga nasa LDR ngayon. That worked for us nung maikling panahon. I know it's just 1 year kumpara doon sa mga ibang nagtatrabaho abroad, but during that 1 year na magkahiwalay po kami, ito yung mga bagay or tips na pwede namin ibahagi that helped us out. Okay? Yung first tip po namin, this is very important. We over-communicated, I guess. Kasi syempre, kung physically hindi na kayo magkasama, as much as possible, you want to share as much
to each other. Kung ano yung mga nangyari during the day, maybe minor, kahit hindi ganun kalaki, but kwento nyo lahat. Kwento lang kayo ng kwento. Lalo't madali ngayon. Mhm. You have all the means. Yeah. There's photo, there's video, there's voice notes. At ngayon nga kada kibot natin, 'di ba? Naka-picture, naka-send, even the reels. I'm sure ginagawa niyo 'to sa gabi bago kayo matulog. 'Pag may nadaanan kayong reels Mm. na nakaka-identify kayo with, isesend nyo Oo. lang ng isesend. Lalo na 'pag nakakatawa or yung mga pangarap mong puntahan, yan. Automatic. It goes back to, naalala ko nung trabaho kasi yung tatay ko sa Saudi for a couple of years. Nung time na yun, long distance call lang ang Oh pwede. my, Tapos ang mahal-mahal pa ng presyo ng long distance call nun. Imagine how hard it would have been, kung yung balik ka sa snail mail. hindi ba? Grabe yun. Yun lang, snail mail saka Oh my lang, gosh. long distance. Pero naitawid nila dahil syempre ang goal mo talaga is buhayin yung pamilya mo. Never mind yung discomfort mo, never mind yung pagkaulila mo sa mahal mo sa buhay, pero ang hirap isipin na yung mga kababayan natin at napakarami niyan, napakarami. Naalis ng bahay, hindi niya alam kung kailan niya ulit makikita yung mga anak niya. Yung pag-uwi niya, ilang taon na yung anak niya. That's difficult to watch. But alam mo yun? At alam niyo po, yung mga LDR talagang napakadalas ng tukso po. Yes. Ay, kaliwat kanan. Hindi kayo nakikita. Diba? So, pigilan niyo po. Know your priorities. Ika nga para kanino ka gumigising, para Yes. kanino ka nabubuhay, para kanino ka nagtatrabaho, sino ba ang mahal mo? Yeah. Yan. Yan ang mga lagi mong iisipin kung in tune ka ba dun sa mga goals na yun para malihis po ang inyong sarili. Like, ano pa ba yung merong type ng trabaho na hindi mo maiiwasan na lagi kayo magkakasama, yung mga nagbabarko. Yes. Oo. Nako, ayan, ang mga Port by port by port. yeah, mga lumilipad, flight attendant, Mm. piloto. Naku, marami hong mga kwento diyan. I'm not saying na sila talaga yun, but you know, mahirap pong iwasan. But if you have constant communication and yun nga, kada kibot talaga, ikwento mo, right? Ako, ang ginagawa ko dyan, this is partly not connected to it, but sa temptation, iniisip ko kung gagawin ko ba itong bagay na to, if I cross that line, kaya ko bang mawala yung asawa at mga anak ko? Tapos ang usapan. I cannot. So, That's you. Oo. Pero may iba, hindi pa. Well, kaya nilang mamroblema pa ulit. ewan ko ba dyan? Magkuha pa ng bato na ipupukpok sa sarili nila. Mahilig mahirapan yun. Ganun yun eh. 'Di ba? Mm. Pag pumasok ka pa sa isang problema po yan. Yan. Huwag nyo nang pasukin, ang dami na ho nating problema, right? Kaya pwede rin pumasok dun sa over-communicate yung part na yun. I mean, kung gusto mong humanap ng lakas para maiwasan yung temptation, talk to your partner. Kung nangungulila ka, tell your partner. Alam mo, huwag na kayong mahihiya to share even the most delicate things kasi kailangan yung maging malakas para sa it. Hindi na nga kayo magkasama physically, hindi pa kayo mag-uusap. So again, over-communicate. That's one. Pangalawa, let's set a shared goal or timeline. Tulad natin, di ba? Although swerte tayo dahil alam naman natin that after a year, when your contract is done, you will come home. Meron tayong inaasahang ganung time na mangyayari. But, of course, meron din tayong sinet within that year na, okay, maybe this time I can visit you. Maybe this time we can do this kahit magkahiwalay tayo. Ang kagandahan pa nun, meron tayong goal Kasi I think during that time, we were also preparing for the wedding. For the wedding, yeah. Okay, nagmi-meet kami with the wedding coordinators, sa suppliers, kahit magkahiwalay kami. Minsan kasama ko yung supplier, magvi-video call kami, kasama siya, yung mga ganun. So we had a set goal. We had a project to keep ourselves busy together kahit physically hindi kami magkasama. Yeah. Yung bagay nun na meron kayong pag-uusapan Meron kayong, okay, let's do this together. Kahit video call lang, pwede na yun. My gosh, naalala ko yun, But, oo na-cement lang talaga yung mga
Yung yung mga final details when we were together. True. Oo, nung magkahiwalay tayo parang ano lang siya, parang gathering lang. Mhm. Yeah. Okay, number 3. Ito, talagang on my end, prioritize ko talaga to. Plan and prioritize visits. Yeah. Di ba? Thankfully, yung trabaho ko noon allowed me to travel Mhm. and visit her. Nag-resign ka nun para ma-visit mo ako Ganun talaga. Ganun talaga. Nung part na... Sa mga tao pong nag-aano, ba't Mm. si Mark wala na sa gym? Nag-resign po siya Nag-resign para po siya kasi nalungkot. Gusto pong bumiyahe. Gusto pong sundan si Hazel around the world. Totoo naman po kasi yun na talagang pagka Pag in love miss mo yung ka. tao, pag in love ka, Halika na nga, dito na tayo. okay, teka pa, pause ko. Hindi. Yung visits po na yun are very important. Siya din, ginawa niya yun. Hindi nga niya in-announce. Sinurprise din niya ako dito eh. Those Oo. visits are a huge reset. Oo Kumbaga, di ba? naman. I'm sure sa mga kababayan natin na bumibisita, totoo yan, reset. Tapos nandyan yung inipon nyo lahat sa balikbayan box. Ang mga lotion, mga sabon, Chocolate. mga tuwalya, di ba? Naku, Pinoy na Pinoy din ho ako dyan. Lalo't nalaman ko ang balikbayan box pala na isasakay sa cargo. Di bali na gaano kabigat, yung size lang yung nagma-matter, di ba? Hmm. Yun ang binabayaran mo, hindi bigat. O syempre tayo. Tambak mo lahat sa loob. Oo, pupunta ka. Ano nga bang pangalan ng store na yun? Na no one one British pound lang yung presyo. Ganon. Na lahat ng tinda? Oo, may mga Okay. ganon. Ang saya-saya, di ba? I'm sure nagawa nyo rin po yan. So, minsan, yung balikbayan box nyo, nakarating na kayo dito, wala pa. Kasi hindi mo alam kung saan na-stuck yung balikbayan box. Uy, may balita nga, di ba? Ilang taon na. Iniwan na lang sa warehouse ng mga loko-loko talaga. Oo, naku, pinaghirapan ho yan ng mga kababayan natin. Mm. Kaya dapat isend nyo po yan. Excited tayo dyan lagi sa balikbayan box. So, yun. Tapos na tayo sa plan and prioritize visits. Next, Next is keep growing individually. Oo. which I did. I think she did really well when she was there also. Well, you think so? Mhm. Well, kasi I was living alone. Then natuto po tayong magluto. Ng sinigang. Oo, na na napakasarap. sinigang, na adobo. Paulit-ulit lang ho yun. 3 days ho yun. Adobo, sinigang, Oo. salpikaw. Yan. I'm sure marami sa atin ang nag-grow din talaga, lalo na't napunta tayo sa ibang bansa. Yes. Dahil maraming bago sa ibang bansa na wala dito sa Pilipinas, and mag-a-adapt ka rin syempre sa way ng pamumuhay nila. And wala kang choice but to really learn. Mhm. Learn their ways, learn the new things, the beautiful things na meron sila na wala tayo. Mhm. Lagi mo talagang ikukumpara eh. Hindi pwedeng hindi. Kasi Oo syempre, may eh. mga ginagawa sila na, di ba, yung ibang-iba sa kultura natin. And yung iba na sana meron tayo dito. Naku, Ganun. yung mode of transportation na lang. Especially. Bilib na bilib ako sa kanilang train system. Ilang beses tayo tumatakbo dahil malilate tayo dun sa... Kasi pag sinabi ng 6 o'clock, 6 o'clock aalis yung train. Ayan. Ganun. Yeah. Pag nandun ka ng 6:01, 6:02, goodbye. Wala, Gets na. tumatakbo ka. Wala na, hindi ka na makapasuki kasi umaandar na yun. Napagod niya ako kasi late na kami umaalis ng bahay, tatakbo kami. Kasi uwi ako mag-isa, naglalakad ako pagod. But anyway, of course yun. Keep growing individually. Do things na kahit magkahiwalay kayo will make you better. Kahit maliliit na bagay po yan. Improve yourself. Kung mahilig kayo sa music, learn a new instrument. Kung mahilig, hindi pa kayo marunong magluto, like what she did, nagluto siya. Ganung small things hindi na you will grow. natitigil ang buhay dahil Yes. wala ang partner mo sa tabi mo. Okay, ang next natin is get creative. Yung mga virtual dates natin. Minsan may mga bagay na kunyari, kahit alam niyang dinner time dito, yung time na paalis siya ng bahay or talagang alayo kasi 7 hours difference eh. Is it 7 hours? Habang umaalis ako, habang nagkumakain ako, nandyan yung cellphone, kumakain din siya ng something. So, I parang, think may cute tayong ginawa eh. Parang Montsari natin. Montsari. Wow.
Grabe ngayon ko lang narinig ulit yung sabi mo, sorry. Pareho naming favorite ang Japanese Yeah. food. So sabi ko, punta ka sa isang Japanese food diyan Mhm. sa ano, mall. Mm. And then ako din. And then sabay kami kumakain ng Japanese food. We were both in a Japanese Yeah. restaurant. Akala mo magkatabi pero magkahiwalay. Yung mga gano'n, it might sound trivial, it might sound silly, And pero corny. pero iba yung parang pakiramdam niyo lang na, okay, we made time for each other. Yung mga gano'n, yun ang importante dun eh. It's the creativity to parang bigyan niyo ng spark, yung something so trivial na parang mabubuhayin ulit yung relationship niyo. So, yung creativity na yun, even in small virtual dates, kahit manonood kayo ng isang sine ng sabay, kahit magkahiwalay kayo, di ba? O pag sinabing play, 1, 2, 3, play. Play, tas yung isa tulog na pala. Oh. Tapos siya tanong ng tanong pero hindi ka pa napapanood yung movie, di ba? Yung mga ganun bagay lang po. So those are the 5 things na nung time na magkahiwalay kami for 1 year, we tried to do. Did we? Okay, sige. Okay, tapos, syempre, meron din mga don'ts. Ito yung mga na-realize namin that probably, kung pwedeng wag niyong gawin. Kasi it will only be harmful, okay? Yung una is, don't go silent when upset. Akala niyo ba na dahil magkahiwalay kayo, hindi kayo mag-aaway, hindi kayo magkakatampuhan? Ay, mas lalo Mas lalo. actually. Mm. Oo. Dahil hindi kayo nakikita. Di ba? Hindi mo naman alam. Ayan, yung mga bitawan na ng salita. Yeah. Hindi mo lang alam what I'm going through here. You have to tell me. Wala nga ako dyan eh. So you have to be transparent and you tell everything. Naalala mo yung isang episode natin when we talked about something like, wag nang maghulaan. Sabihin mo na lang. Wag, don't expect na yung partner mo. Pag tinanong mo, are you okay? Yeah, I'm okay. Pero hindi naman talaga. Oh. Tapos pag inisip ng lalaki, okay pala siya. Oo. Hindi mo naramdaman, hindi naman ako okay. Nung sinabi ko okay ako. Di ba para high school? When you feel something, you tell your partner. Like, are you okay? No, I'm not. Why? And then, usap kayo. Usap kayo. O kung may pagkukulang yung isa, mag-apologize sincerely and do something about it. That's what relationship is about. Especially yung kasal na kayo. Huwag kayong mahihiyang mag-usap. Again, communication is the key to so many things pagdating sa isang successful relationship. We try to do that in our own relationship ngayon. Lalo kung may mga anak na kayo na yung attention nyo ay puro sa daddy, mommy. Paano naman tayo? We need to take care of that, okay? Number 2. Number 2 is don't compare your LDR. Naku, madalas yan. Di ba? Iba-iba ho tayo ng sitwasyon. Iba-iba tayo ng pinagdadaanan. Kaya, best is to not compare. Dahil the more you compare, the more you'll feel na parang mag-isa ka lang o parang this is not working. Actually, in anything, don't compare. Yeah. Lalo na with social media. Naku po. Ang dami makikita dyan. Ang dami mong makikita na dapat ganito, dapat ganyan, hindi ba magkakaiba tayo? Yeah. Kasi syempre yung mga ibang nasa LDR, iba naman ang personalities din nila. So they treat things differently, they handle things differently. So wag niyo i-compare. Handle your affairs first, kayo muna, yung sarili ninyo, okay? Number 3, don't assume. Okay? Wag kayo mag-assume na okay, siguro kung ito sabihin ko, ito gawin ko, okay lang sa kanya. Kasi again, that's part of communicating eh. May mga bagay na pwede mong i-assume, may mga bagay na kailangan verbally sure ka sa isa't isa na pag-usapan ninyo, di ba? You ask directly instead of guessing what the other is thinking or feeling. Yun, nabanggitan natin yun. Ito, ganun din. Parang nung mga sinabi natin na don't go silent and don't assume. Don't let jealousy or insecurity go unspoken. That's number 4. Ang hirap. Ang hirap hindi magselos, ha? Yeah. Lalo na kahit your miles, your mountains and oceans apart. Naku, ang lakas ho makaramdam ng inyong partner pagdating sa pagsiselos. Parang iba niya na ako kausapin. Parang may iba. Minsan hindi yan namamask sa screen lang eh. Nararamdaman yan eh. At may mga mata ho tayo.
around. Meron kasing mga tulad ng sinabi nating isang tip na, make time for yourself, make yourself grow. So, pag matagal na kayo magkahiwalay, nasasanay na kayo sa mga daily activities ninyo na hindi kasama yung isa. Minsan, like, something as simple as hobbies, di ba? Yeah. Ito na lang ginagawa mo araw-araw kasi wala ka namang kasama. So, you try to keep busy. Nagiging mas mahalaga na yung part na yun and naiiwan na yung isa. Right. So, di ba? Minsan nga nagsiselos po sa isda ko. Hindi. Mm-mm. Lambing lang yun. Tinan mo. Lambing lang yun. Pero 'di ba, yung mga ganung bagay po na you cannot leave the other person hanging dahil meron ka ng ginagawang ganitong part ng buhay mo, 'di ba? Yeah, but show your partner, show your loved one na importante sila. Maganda yung meron kang kusa Mhm. at conscious effort to make them feel that they are loved Mhm. kahit nasa kabilang screen sila. Dahil napaka-importante po nun. Ito nga lang magkakasama tayo, ganyan. Nagkakaroon pa ng konting Yeah. tampuhan, nagkakaroon pa ng, Mm-mm. ayan, pagsiselos, all the more yung malayo. Kaya you have to reassure your partner or your loved one na sila ang mahal mo, sila ang priority mo, at sila ang dahilan ng pagtatrabaho mo sa ibang bansa. Saka you draw the line dahil hindi na kayo magkasama. So baka mamaya meron kayong katrabaho or kabarkada or kaibigan na doon nyo ibubuhos yung emotional load ninyo. Nako, ito Di ba? Ang hirap. yung mga linyang, kasi siya yung laging nandyan for me. Siya yung Ako. nakikinig para sa akin na parang inaalagaan ako. Mm. Naku, i-distansya nyo na ho ang Yes. sarili nyo dyan. You be mature enough na Mm-mm. hanggang dito lang yung pwede mong i-share, hanggang dito lang yung pwede mong i-open up sa buhay mo dahil meron kang asawa. Be strong! Yan, Be di ba? strong! Doon nagsisimula yan yung emotional attachment na yan. Ako, ang hirap. Wag ho kayong maging marupok. Oo. Pag malungkot, huwag humanap ng iba. Magsarili. Iba yon. Iba yon. Oy, I mean, if you're in a relationship, Mm-mm. dadaan talaga doon ha. Mm. Dadaan talaga doon. Lalo sa mga lalaki. Yeah. You know that. Yes. Sa mga babae, kayang tiisin ng wala po yun. Mhm. Alam niyo po kung ano yung pinag-uusapan natin. Biologically, we're not built for that. Yeah, but the guys, okay, next topic. Okay. Next Don't topic, treat next video number. calls, next natin, don't treat video calls as enough. Kasi minsan nakikita nga kayo sa device, pero hindi naman kayo nag-uusap ng masinsinan. You don't open up yourself to each other enough. Baliwala. May sekreto ka na pala. Oo, di ba? Yung gusap kayo, musta? Okay lang. May snow ba dyan? Konti lang. That's not a conversation. That's nothing. You have to make sure na yung closeness nyo ma-express nyo verbally. Yeah, but Share yourself. but hindi naman everyday kaya nyong gawin yung malambing kayo. Yes. Because meron kayong iba naman talagang ginagawa. You may be busy with house chores o busy ka mag-alaga ng anak kung nandito ka sa Pilipinas. So, siguro within yourself din, kailangan you're sure of what you're feeling. Mhm. Right? Hindi naman pwedeng lagi na lang kayong sweet. Wala naman Yeah. dapat ika-sweet, di ba? What's important is who you love, and you panindigan mo what you're feeling. Mhm. Yeah, and choose your partner, choose your loved one, always. And I think ang pinaka-importante dito, which we always mention in our episodes, is make God the center of your relationship. Amen. Yun po ang, alam niyo yun, the glue that makes everything solid, Amen. makes everything firm and strong. Wala pong titibag dyan. Doon nyo hukunin, doon nyo hugutin yung tibay ng relationship ninyo. Mhm. At kung ipasa Diyos nyo, malay nyo, i-will na ni Lord na magkasama na kayo. Mhm. Yun naman yung gusto natin eh. Mm. If you have a family, you wanna be together. Right? So yeah, kung ano po yung mga pinagdaanan niyo, try to tell us about it. Siyempre, hindi naman po kailangan 1 year or 5 years or 10 years, but lahat po ng dumaan po sa long distance relationship or continues to go through it right now, if you can share with us yung kwento po ninyo on how you handle it,
paano nyo pinapagtibay yung relationship nyo kahit magkahiwalay kayo? Ano po ba yung mga naging negative and positive effects ng being separate? Lalo na dun sa ating mga ah, viewers po na nag-request Yeah. ng topic na ito. Let us know kung paano nyo pinagtagumpayan ang LDR. Alam niyo ba kung bakit ang Pilipinas ngayon is a middle income country now? Dahil Because of po the- sa mga OFWs natin. Dahil po sa mga Pilipinong nagpupursige abroad, nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya, kahit ilang taon silang hindi magkita, sila po yung backbone ng matibay nating ekonomiya ngayon. So, guys, thank you so much sa sakripisyo ninyo. Alam ko hindi madali. Yung sa amin, 1 year, hirap na kami. Nagkita pa kami in between that 1 year. But imagine, mga nasa barko, mga OFWs outside, na ilang taon bago huling makita, some of them 5 years hindi nakakauwi. Yeah. I cannot imagine kung gaano kahirap yun. Oo. Grabe. At imagine yung pagod nila doon, yung loneliness that they Mhm. feel. So ultimately, we wish that one day and someday magkasama-sama na kayong buong pamilya. Mhm. Dahil iba pa rin talaga ang presensya ng bawat isa. That's true. Right? And we all pray for that. Mhm. So we hope you enjoyed this episode. Kung ano po yung napulot ninyong aral, sana po i-comment ninyo. If you have advice for us in our continuing relationship, and of course para doon sa mga kababayan natin na nasa long distance relationship, comment nyo lang po dyan. We want to hear the success stories. We also want to hear yung mga naging hardships, yung naging challenges, at paano nyo napagtagumpayan yun. Diba? Yes. Salamat po sa pag-join sa amin ngayon. Until the next episode, this is Amork the Podcast. Thank you. Yeah. See you next time. Uwi na yung iba dyan, uwi na kayo. Bye-bye.